Hello po, magandang araw. Kumusta po ang lahat? Welcome po. Samahan ninyo ako sa episode na ito. May init na pagbati sa ating mga kababayan na mga OFWs ngayon. Saan man kayo, sa sulok ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Mag-iingat-ingat po ang lahat. Ingat-ingat lamang po. Mahirap na ang panahon ngayon. Po. Iba't ibang mga bansa ngayon may mga nangyayaring kaguluhan din, iba na ang panahon ngayon. Kung kayo ay nasa sa mga lugar na medyo magulo para sa ating mga kababayang Pilipino, huwag kayong sumali. Kung sakali mang walang interest tayo na iyan ay para sa ating bansa. Mga kaibigan, paki-subscribe naman sa ating channel sa hindi pa po nakapag-subscribe. And share naman din, and follow. Mga kaibigan, may mga pinag-uusap-usapan ngayon diyan sa kahit na sa mga bangketa, sa mga barbershop, even sa social media. May tinuturo na ang mga kontraktor, ang mga congressman. Tayo nga nagtataka. Ang dami ng tinuturo, mga kababayan, pero hindi pa pinatawag. Di ba po? Yun lang statement ni Orly Diskaya, mga kaibigan. Ilan ba yun? Na mga congressman. Pero hindi pinatawag. Sabi nila, because nakagawian na daw ng parliamentary courtesy na tinatawag nila. Hanggang mga kababayan, ginagamit itong parliamentary courtesy na tinatawag. Wala tayong mangyari. It is better na hindi na mag-imbestiga if ganyan. Di ba po? Kasi nag-umpisa, mga kababayan, wala tayong pag-uusapan dito na flood control kung wala itong mga mambabatas na pinapangalanan dyan sa mga affidavit. Hindi ba po? Wala tayong pag-uusapan ng mga issues na ganito. Bakit? Wala po kasing maglalagay ng pundo. Hindi po ba? Walang maglalagay ng pundo. Kaya nga po, naging ganito ito kasi sila ang naglagay ng mga, di ba? Sila ang naglagay ng pundo, mga kababayan, na sabi pa ni Congressman na Tubit-Tiangco, merong yung pundo na pasagasa at merong pundo rin na tinatawag nila naka-park o nakaparada lamang. Walang pag-uusapan na mga flood control na ito, mga kababayan, na very controversial kung wala itong mga congressman na ito at yung mga senador na sinasangkot nila, mga kababayan, na gusto nilang may makabahagi talaga ng mga senador. So be it. Ang ating gustong pag-usapan dito, mga kababayan, ngayon, ang affidavit mismo, mga kababayan, ni Gutesa. Bakit po? Kasi doon sa affidavit ni Gutesa, mga kababayan, mabigat ang laman doon. Sa kanyang sinumpaang salaysay. Doon nakalagay lahat, mga kababayan, yung narrative, kung anong nalalaman niya patungkol, mga kababayan, dito sa issue ng perahan sa flood control, mga kaibigan. I do not know kung totoo ito, I am just basing, mga kababayan, dyan sa mga Facebook post. Na kuminsan naman itong Facebook post, mga kababayan, sorry po hindi nga totoo, gawa-gawa lamang yung iba. Okay. For purposes of discussion, be it totoo o hindi totoo. Pero maliwanag, mga kaibigan, na after doon sa mismong paglantad ni ex-Marine Sergeant Gutesa, si Lacson, ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, in one of his interviews sa mga media outfit, mga kababayan, parang pinalabas niya ngayon na yung affidavit na iyon, mga kaibigan, ay questionably. Alam niyo bakit questionably daw? Kasi day after doon, nung pinakita, mga kaibigan, ni Mr. Gutesa yung kanyang affidavit at notarized, kinabukasan, mga kababayan,
lumabas na agad yung pag-disown ng abogado na sinabing hindi daw siya nagnotaryo, na sinabi niyang wala siyang nakausap na gotesa para mag-notarize ng dokumento o salaysay na ginawa niya. Ito ngayon mga kababayan ang pinag-uusapan na what will happen daw doon sa dokumento. Nung araw na yun mga kababayan, lumabas sa mga social media. In fact, there was one social media post na nag-comment po ako. Hindi ko na matandaan kung sino kasi dami nang lumabas eh. Nag-comment din ako mga kababayan tungkol sa issue dun sa dinis-own ng abogado na sa kanya o siya mismo ang nagnotaryo ng affidavit. Ang comment ko, wala namang problema kung i-disown yung signature doon sa affidavit. For after all, yung kanyang affidavit, binasa naman niya mga kababayan doon sa mismong hearing. At before naman niya binasa, pinasumpa siya to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Pinasumpa naman siya. And that's already, mga kaibigan, sabi ko, an oath which, sabihin lang, hindi notarized. O sabi nila, fake. If fake ang nagnotaryo doon mga kabayan, is another thing. Kung hindi totoo yun, is another thing. Ang sabi ko, it's another thing. Hindi yun mawala ang bisa ng kanyang salaysay, mga kaibigan, doon sa dokumentong ito because nag-disown yung abogado na nagnotaryo ng salaysay na iyon. Hindi yun mawala mga kababayan. Sabi ko, pag-umpisa pa lang, under oath siya. And therefore, lahat ng sinasabi niya doon mga kababayan, be it oral or written na binasa niya, mga kaibigan, liable siya ng perjury kung hindi totoo. So, sa tingin ko mga kababayan ngayon, itong issue patungkol dito, para sa akin na saan ba tayo? Ano bang gusto natin? Maghanap ng katotohanan patungkol dito sa issue mga kaibigan ng kung sino ang utak ng kalokohan dito sa flood control at sino ang mga taong kumikita dito mga kababayan sa kalokohan na yan? O ang hinahanap natin mga kababayan ang mali kung meron man doon sa mga dokumento ng salaysay mga kababayan? Diba? Para sa akin mga kaibigan, kahit na wala yung dokumento na yun kahit na wala na yung dokumento na yun. Kasi sabi ko na nga po, under oath siya. O kita mo, nung lumabas na itong issue mga kababayan na ito ang mainit na usapan dyan ngayon. Sa social media, kahit saan, even sa radio, even sa television. Ito ang usapan, mga kaibigan, na pinag-uusapan tungkol dyan sa yung mismong affidavit mga kaibigan o pag-disown nung abogado na nagnotaryo. Alam ninyo ganito kasi yan ang nangyayari. It has been a practice. I'm sorry, but this is a practice. Anywhere in the Philippines. Na may mga abogado po na inauthorize nila yung kanilang tauhan sekretary o sino ba yung mga naiwan sa opisina. Sila ang pipirma mga kababayan doon sa mga notar. Although hindi yan ang tama na yung notarial seal at mismo mga kababayan notarial signature ay signature ng ibang tao. Sa pagkakaalam ko po only abogado lang siya mismo ang pwedeng magperma ng anumang dokumento dyan. Pero practice na po na ginagawa mga kaibigan nila
it is only now na mukhang naugkat ito mga kaibigan. Let us just make this one as an example. For example, hindi totoo na kaharap niya yung abogado na siya ang nagnotaryo. Ang tanong, ang dokumento ba magiging yung sinabi niya doon mga kababayan, magiging walang silbi yun? Sa tingin ko po hindi. Sa tingin ko po hindi. Nandoon pa rin yun. Gaya ng sinabi ko, under oath mga kababayan, siya nung binasa niya iyon. Okay? Yung notarization mga kababayan sa mga dokumento na kailangan i-notarize to bind other person. Pero ito, sa nangyari sa kanya mga kababayan, sa tingin ko po, hindi po mawala ang bisa ng statement niya. Because kahit wala yung affidavit na yun, pwede niyang isalaysay kung ano talaga ang mga nangyayari mga kababayan as far as he can recall. Pwede niyang sabihin, lumantad nga siya eh. It may not be as detailed as sa sinulat doon sa affidavit, but pwede niyang matandaan because yung nasa affidavit mga kababayan is i-result kung ano ang kanyang nalalaman. Pareho lang yun eh. Kahit na wala yung dokumento na yun mga kababayan. Kasi rini-record naman yan eh. Kaya sabi ko, hindi mawala ang bisa mga kababayan. For after all, we are not after doon sa sinong nagnotaryo ng dokumentong iyon eh. We are trying to find out here as to who is the real culprit dito sa mga issues na ito mga kaibigan. Pero malinaw na mayroon talagang krimen na nangyari. Kagaya na lang sinabi, personal knowledge mga kababayan ni Mr. Orteza. Hindi ba po? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At paki-share and like naman. And also don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.